First time ko nga lang makakita ng bibingka na nilalagyan ng maraming bacon. Good day mga kanegosyo. Bibingka lang yung tinda. Focus in one. Bakit mas kumikita pa to kaysa sa maraming tinda? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko, comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit kung saan ako graduate ng college. Hindi pa ako familiar sa Focus in One, hindi ko pa alam yung mga market ng mayaman, hindi ko pa alam yung mga scale up sa level 2 business model na yan. Mga kanegosyo, ang sari-sari store po, walang focus in one. Ang dami mong binibenta dyan. Reseller ka dyan habang buhay kasi hindi sa'yo yung produkto. Hindi ikaw yung gumawa tulad ni nanay. Siya yung nagluto, siya yung gumawa ng recipe ng bibingka na may ham. Hindi ikaw yung nagtahi sa sari-sari store. Hindi ikaw yung gumawa ng salamin. Hindi ikaw yung nag-compose ng kanta. Hindi sa'yo yung produkto. Nire-resell mo lang siya. At ang sari-sari store never magiging grocery store kapag lumaki. Ang sari-sari store pa rin po siya kahit lumaki yan. Never siya magiging grocery store dahil sa business model mga kanegosyo. Ano advantage kung naka-focus in one ka lang mga kanegosyo? Una, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano ba yung binibenta mo. Tulad nilang ni nanay, lahat ng marketing materials niya tulad ng mga tarpaulin tungkol lang sa bibingka. Lahat ng mga post niya sa social media, lahat tungkol lang sa bibingka. Inventory niya, lahat tungkol lang sa bibingka. At panghuli, yung cash flow ni nanay, hindi siya hirap ma-monitor dahil isa lang yung binibenta niya. Lalo na kung may trabahante ka mga kanegosyo. Mas madali mong malalaman kung may nagnanakaw ba sa sales mo o hindi. Dahil automatic, kapag naubos yung produkto, tapos yung sales mo nabawasan, alam mo na may nawawala. Kasi naka-focus in one ka lang eh. At monitor mo na ng maayos yung pasok at labas ng pera. Ayan yung advantage kapag naka-focus in one. Ang mahirap sa mga negosyanteng baguhan mga kanegosyo, kapag nakaranas ng pagkalugi, kunyari, 1 buwan ka ng lugi, 1 linggo ka ng lugi, 2 buwan ka ng lugi. Pagbaguhan ka pa lang mga kanegosyo at di ka sanay sa mga lugi na araw, na buwan, nag-iisip na agad yan kung anong idadagdag. Mas okay na isara mo na lang yung negosyo mo, magsimula ka ng panibagong bebenta ulit, focus in one pa rin. Pag dinagdagan mo yan, lalo ka lang malulugi at lalaki lang yung pagkalugi mo mga kanegosyo. Ang problema din sa mga kumikitang negosyante kapag kumikita na, nag-iisip kung anong idadagdag dahil akala nila kapag nagdagdag sila, madadagdagan din yung kita nila. Mali, ma-out of focus ka, yung negosyo mong kumikita, malulugi yan. Bagkos kapag kumikita ng negosyo mo, i-scale up mo sa level 2 business model yan. Napaliwanag ko na to mga to sa mga una kong video, franchising, distribution, manpower, software, platform, licensing, business model. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, ulit-ulitin mo tong video ko. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na malulugi kasi kailangan yung pagkalugi para matuto ka. Kanya-kanya tayo ng tinatahak na landas mga kanegosyo. Imposibleng hindi ka magkakamali. Focus in one, scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, hanapin ang community ng mayaman, panghuli kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, heart mo na rin to. Sabihin mo lang sa comment section, bibingka. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.